Pinagre-resign ng mga netizen si Chair Lala Soto dahil sa ibinigay na suspension sa It's Showtime? Oh my God! Ang hilig nyo magtawag ng resign pag ayaw nyo yung mga nangyayari sa mga sa mga idolo nyo. My goodness. But anyway, pag-usapan natin yung maya-mayang konti lamang mga kotsero, pero bago natin gawin yan, tayo muna ay magbibigay bugay sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Okay, pagka-download nyo ng app ay create kayo ng bank account details nyo. Hindi pala mag-create. Ilagay nyo yung bank account details nyo dito sa Sendwave app. At pwede na po ay magpadala pagkatapos nun sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, ay makakuha ba ay nakaragdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Alright? Okay, ito na. Nagalit daw mga netizens kay Chair Lala Soto dahil sa pinataw niya na 12-day suspension sa It's Showtime. Ito yung balita, guys. Ayan, nabalita ng bandera. Netizens umalma sa 12 araw na suspension ng MTRCB sa It's Showtime. Lala Soto pinagre-resign. Ay, my goodness. Oh my God. Anyway, ito sabi. Umalma ang netizen sa naging desisyon ng MTRCB sa napatawan ng 12-day suspension ang It's Showtime. Halos iisa ang nabasa naming komento. Kayo nagbasa? So, ibig sabihin din nyo nabasa lahat. Baka pinili nyo lang kung ano yung gusto nyong basahin. Diba? Baka may ganung factor. Komento mula sa netizens sa sobrang OA ang desisyon ng nasabing ahensya ng gobyerno na pinamunuan ni Chairperson Lala Soto Antonio. Nanawagan pa ang ilan na magbitiw na siya sa pwesto. Oh my God. Grabe. Ang lala nyo rin. Ang lala nyo rin. Iba kayo. Okay, wala akong pakialam kay Rendon Labrador. Okay, hindi naman nag-iisip yan, sabi niya. Siya mismo umamin. Anyway. Nasaan na ba? Sa pananaw daw ng netizen na si Melody Mendoza, dapat nag-public apology. It's an overkill. A public apology is enough. Oh, really? But, kayo ba yung nagdinig sa mga kaso? A statement po by the host and the management, they are careful naman po even with punchlines of the contestants. Really? Hindi ko pa nakikita yan. Ay, naku, ito pa isa. Ito yung mga mababaw mag-isip. Anong masama sa pagkain ng icing? Kakampink be like. My goodness. Kakampinks be like. Wala namang reaksyon na malaswa or last sa kanilang mukha habang kumakain base sa litrato ni na Vice at ng partner niya. Talaga ba? Talaga ba? Kakampings be like. Anyway, ano ba naman sabi nila? Ay, nako. Grabe naman daw. Kahit di ko gusto yung act nila, pero sana di naman 12 days. Kahit 1 day lang. Anyway. Ayan. Tapos syempre, dahil nga yung kay Wally Bayola, ayun, babalik din nila kay Wally Bayola. Syempre, ganun talaga yun. Kailangan kasi kung nagkasala yung isa, kailangan lahat damay. Ganun yan. Ayan. Tapos, yun ang reaction nila, sabi. Ay, ito pala. Ito. May pa-hashtag si sapat na lang ikaw. Sa Twitter ba kinukuha to? Hindi naman lahat ng netizens sa Twitter. Ano ba kayo? Si Bandera kay Inquirer to. Alam nyo, wag kayong kukuha ng mga taga Twitter lang. Kumuha kayo ng mga taga Facebook din. Mas marami yung Pilipino nasa Facebook kaysa sa Twitter.
Diyos ko, hindi lang lahat ng netizen to. Lala Soto resign, abolish MTRCB. Ay, bobo. Bobo siya. Sabi. Ang OA nyo, MTRCB. Ayan. O, so yun yung galit na galit, gustong manakit. Yung mga fans device. Balikan lang natin yung decision. Actually, ayan, galit na galit. Wala raw malaswa dyan. Wala raw malaswa dito. Ano ba malaswa sa inyo? Sige nga. Paki-define. Ano yung malaswa sa inyo? Yung nagkakangkanga na? Yun ba yung malaswa sa inyo? Or yung mga innuendos? Hindi pa sapat ang innuendo sa inyo? Lalo na for a noontime show? Grabe. Wala naman problema kung late night sila. Alam nyo, kung kayo dyan sa Showtime, kung gusto nyo maging bastos, mag-late night show kayo. Mag-late night kayo. Kasi kapag late night, walang batang makakapanood sa inyo. Ayun, kung gusto maging bastos o gusto nyo gawin itong mga ganito, mag-late night kayo. Tapos, magpapalit kayo ng hindi na yung PG, SPG na siya. Ganun. Anyway, ito kasi, balikan natin yung decision. Ano ba kasi naging history niyan? Marami po kasing naging basehan. Una, lagi silang nagbabastusan actually. Puro sila green jokes sa kanilang mga tawag dito. Balikan. Puro green jokes. Ito, meron dramahan ng G-spot. Tapos meron pang isa yung pek-pek shorts. Yung isa naman yung what do you call this? Meron pang isa yung kay Kim Chiu yata yung pek-pek shorts eh. Meron pa sa ito tinggil, yung kay Bong Navarro na tinggil, 'di ba parang what the hell? Why will you say that on live TV? Sige nga. What will prompt you as a host of a noontime show? Ito si Vice Ganda, si Bong Navarro, etc. Mga gumagawa ng ganyang kalokohan. Bilang host ng isang noontime show, what will prompt you to say all of these nasty things? Alam niyo po ako, mga kochero, hindi po ako magpapakabanal. Medyo may pag-green-minded din ako. Walang problema doon. Pero hindi ko yun kapag halimbawa nagla-livestream ako dito, nariringgan niyo ba ako? Hindi, di ba? Kahit nga mura hindi niyo ako nariringgan ng mura eh. Kahit mura. Hindi niyo ako nariringgan ng mura. Bakit? Kasi nga po, iniisip ko na, ay, teka, marami makakarinig. Baka merong mga parents na naikinig ng mga vlogs ko, pinapakinggan kasama ng mga anak nila. Baka mamaya may masabi akong hindi maganda, hindi tayo maging magandang halimbawa. Mga kochero, vlogger lang ako. How much more sila? Mga celebrities. Diba? Malihan na pindot ko. Ito dapat yun. Mga celebrity sila. Dapat sila, mas responsable sila sa mga binabato nilang mga salita. Hindi eh. Buti sana kung vlogs lang ginagawa nila, hindi naman eh. But anyway, pero nag-comment din, nagsalita si Chair Lala Soto dito sa issue na to, sa specific na issue na to. Anong sinabi niya? Ito yung sinabi niya. MTRCB says Chairman Lala Soto recused herself from ruling on its Showtime suspension. Ano po yung recused? Ibig sabihin, hindi siya dumalo. Hindi ho siya nag-participate. Kasi kayo mga kamping, medyo ma-aided utak nyo eh. Hindi kasi nag-iintay ng balita. So ayan, nangyari sa inyo. Hindi raw siya sumali sa decision. Hindi siya nag-participate. Ang sabi, the MTRCB reassures the public that it will continue to uphold the process of due process and fairness in the discharge of its regulatory mandate and quasi-judicial function as provided by law. Ito naman yan. Last August 17, a special board meeting was held to address multiple adjudicated cases. Multiple Hindi lang po ito isa. Hindi po dalawa. Hindi po tatlo. Marami. Multiple
including the July 25, 2023 episode of It's Showtime on August 29, 2023. During its regular board meeting, the board unanimously voted on the suspension of the program. This decision was made with careful consideration of prior warnings and offenses associated with the show. Chairperson Lala Soto inhibited from voting. O inhibited, ano sa Tagalog yan? Hindi siya bumoto. Hindi siya naglabas ng kanyang boto, whether it is pro, yes or no. Hindi siya bumoto. Bakit? Kasi nga, para hindi masabihan na may conflict of interest. Ensuring that the members of the board exercise their independent judgment in determining the appropriate course of action. Actually, mga kutsero, maski nga si Suzette Doctolero, kasama siya sa board ng MTRCB. Bumoto siya. Taga GMA siya. At meron pa siyang statement actually kanina tungkol dito sa MTRCB. Ang sabi niya, Suzette Doctolero bumoses sa issue ng It's Showtime at MTRCB. Ayan. Deputy board member daw siya ng MTRCB. Ang sabi niya, instead of resorting to extreme measures that could be perceived as undermining the rival show, I hope MTRCB aspires to promote fairness and healthy competition in the world of television. This is the only way to ensure our industry's growth. Alam niyo po mga kutsero, meron po kasi tayong mga batas na tinatawag po nating special law. Na I think ito pala PD pala to presidential decree pala to. Kaya siya naging law, presidential decree. Na yung the fact na violate mo lang yung batas regardless of your intention. It's already an offense at kailangan ng bigyan ng karampatang parusa. Halimbawa, jaywalking. Diba? Dahil kung merong anti-jaywalking law or kung merong, what do you call this? City ordinance o municipal ordinance na bawal mag-jaywalking sa lugar nyo, kapag nag-jaywalking ka, mape-penaltyhan ka. Regardless of your intention, kesyo sinadya mo o hindi, mag-jaywalking ka, paparusahan ka. Ganun din po ito, mga kutsero. This has nothing to do with the shows. Wala ho ito sa kasi hodang It's Showtime, kasi hodang Eat Bulaga, kasi hodang EAT. Wala hong ganung dito, wala hong ganung mindset dito, mga kutsero. Alam nyo po, kasi kung ganun ang magiging mindset natin na hindi dapat dapat winarningan na lang ulit tapos i-promote ang healthy competition. Alam nyo po, paano na lang yung batas natin? May batas ka May batas ka nalabag So, paano? Tapos sasabihin ng mga tao, walang justice system kasi yung mga mayayaman nakakalusot, yung mga mahihirap, hindi. Di ba? Tapos to, gusto niyong palusutin. Meron nga batas There's a law. PD 1986, tama? I think that was PD 1986. Ano yun? Yeah, PD 1986. So, paano? Hindi ko natin pwedeng sabihin dito na, hindi, kasi na lang natin yung healthy competition between shows. No. Kasi there's a law. Kung may batas, anong gagawin natin? The law may be harsh, but it is the law. Dura lex sed lex. Diba? The law may be harsh, but it is the law.
Ganun eh. Anong gagawin natin? Sabi pa ni Suset, Dr. Lero. Ni hindi rin nga ginagamit ang pagiging deputy para i-report ang anumang rival show ng show ko, no, at delikadesa lang o hiya sa sarili. Please consider suspending my deputy card na lang din po. Okay. Sila magdidesisyon yan. Pero parang, di ba parang, okay. If you really want healthy competition, then there has to be rules. Tama ba? Kung gusto niyo po ng healthy competition, there has to be rules. And those rules should be followed for there to be a healthy competition. Otherwise, we don't have a competition, we have anarchy. Imagine niyo, kung sa isang, let's say 100-meter dash, yung takbuhan, 100-meter dash, o sa, let's say basketball na lang, total usong FIBA ngayon. Let's say sa FIBA, walang rules. Magsuntukan kayo, walang problema. Basta basta ang rule lang natin dito, natapos yung oras, kayo may pinakamaraming score. Is that a healthy competition? Wala. No, it's not. Bakit? Walang rules eh. Walang nagdidikta kung paano dapat lumaro. Kaya po tayo may rules. It's because we should encourage healthy competition. We should uphold morality. Di ba? We should uphold the law, morals, public order, public policy. Tapos ang nakakaano pa dito actually, meron pa silang ganitong drama dito sa sa Showtime. Vice ganda, pinatugtugan ng Wala Akong Pake sa Showtime. Ang ganda ng song na yon, very timely daw, sabi ni Vice. Okay. So, ano ibig mo sabihin dun? Wala kayong pake? Suspended kayo ng 12 days, wala kayong pake? Di ba? Tapos meron pang itong part na to. Letter D, laging magkasama. Okay letter, Vong. Ubus na, hanggang D lang tayo. Hindi, may letter, The Office of the Movie and Television. O, charot, yun ang letter. Ito yung sa ito yung sa, tawag dito. Yung sa Wala Akong Pake. Yun. Laro siyang pake. Wala naman palang pake. Ba't nagwawala kayo? Diba? Wala pala kayong pake. Kung wala kayong pake, edi okay lang. Move on. Kaso, wala rin pake. Pero, saan na yun? Wala rin pake, pero may ganitong drama. In the middle of every difficulty lies opportunity. Alam nyo mga kutsero, ito lang sa akin. May nabanggit ko na ito sa isang video ko dun sa Road Rage. Kay Kuya Road Rage. Nabanggit ko na ito kanina. Alam nyo po, kung ang mga consequence o ang mga resulta ng ating mga pagkakamali, yan po ay self-inflicted. Ibig sabihin, mga kutsero, hindi ka biktima. In the middle of every difficulty lies opportunity. Paano naging difficulty to? Difficult lang to kasi nasuspend kayo. Ngayon, iintayin lang natin maging final and executory yan. Siyempre, apila pa kayo. You have 15 days to appeal. Nakasulat naman yan dito sa sa decision ng MTRCB. Asan na yun? Ayan, should the board's decision be adverse to MR's 15 days after receipt of the decision. Ayan, pwede sila mag-file ng isang motion for reconsideration within 15 days after receipt of the decision. So, hindi pa talaga to final and executory. Pero, if it reaches that point wherein it is final and executory, hindi ho kayo biktima, Showtime.
Hindi ko kayo biktima. Hindi ho. Hindi ko kayo biktima dito. Ito lang po ang natural consequence ng mga pagkakamali nyo. Tanggapin nyo na lang. Tanggapin nyo na lang. Hanggang ngayon, walang naririnig na ano eh. Hanggang ngayon, may nag-public apology na ba dito sa mga to? Wala pa, di ba? Buti pa dun sa isa yung kay Wally, kahit nagmura, may ginawang mali, or the following day, may public apology yung mama. Dito, meron na bang public apology dito? Wala. Anong response nila diyan sa suspension? Wala akong pake. Tapos sasabihin nyo, kailangan maging mabuting tao tayo, etc. etc. Alam nyo po, mga kotsero, parte po ng pagiging mabuting tao ay ang pagsunod sa ating mga batas. Parte po yan sa pagiging mabuting tao. Huwag na po tayong paka-ipokrito. Ginagamit lang po nila yung kanilang usual tactic, yung paawa nila. Yung usual paawa effect nila, every time may nangyayari sa Showtime, lagi silang may ganito, may paawang drama talaga sila. Actually, expected ko na nga to. Hinihintay ko na lang talaga siya mangyari. So, ayan. But anyway, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe po sa ating Coach Jared YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Pa-follow na rin po yung ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye.